Gagawin po natin yan. Meron naman pong ugnayan ng ating mga law enforcement agency dito sa ating bansa at sa ibang bansa. At patuloy po tayong makikipag-cooperate sa kanila, makikipag-coordinate, nagbibigay na impormasyon at makakatulong po sila na mabilis na mapadala kung magkaroon ng warrant of arrest ang mga fake news vloggers na ito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagsampa ng mga reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa iba pang vloggers na nagpapakalat umano ng fake news na sumisira sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayon kay Senior Agent Raymond Macorol ng NBI Criminal Investigation Division, ang mga individual ay nagpakalat ng minanipulang video para maiba ang konteksto ng mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno. Natuntun umano ng NBI ang mga lokasyon ng mga vlogger sa Saudi Arabia, New Zealand, United Kingdom at Pampanga. Kasama sa mga kaso ang mga paglabag sa anti-alias law, unlawful use of means of publication, at inciting to sedition. Pinapaalalahanan ang publiko na ang pag-share o pagbahagi ng mga manipulated videos ay maaring magkaroon ng legal na aksyon. Nakikipag-ugnayan umano ang NBI sa mga international at local authorities para sa kaukulang aksyon, kabilang ang posibleng pag-aresto. Nagkakalat po sila ng mga video at mga gamit ang social media platforms kung saan ang mga video at mga interview sa ating mga government official ay ini-splice nila at pinapalitan ng ibang konteksto. Sir, pwede po kayo mag-cite po ng example, ano po yung isa sa mga ginawa po nila na nag-splice po sila at nagpakalat po ng misinformation po at disinformation? Kagaya po ng statement ng aming direktor, si Judge Jaime Santiago, kung saan binanggit niya na kakasuhan ang mga OFW na nagpapakalat ng mga maling balita. At kapag sila may warrant of arrest na, aarestuhin. Ngunit in-splice po nila ang video na ito. Pinalitan nila ng ibang konteksto at mga caption na kung saan nilagay nila OFW, aarestuhin daw at pinapakalat nila na huwag nang magbigay ng magpadala ng mga remittances para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa ating bansa. Sir, ilang vloggers po ito at kinasuhan? 4 na vloggers po ang ating kinasuhan ngayong araw na ito dito sa Department of Justice. 3 po sa kanila ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan. Isa po ay nasa Saudi Arabia, ang isa po ay nasa Canada, ang isa po ay nasa New Zealand. Yung isa po galing United Kingdom, nasa Pampanga na po siya ngayon at nagbabakasyon sa Bohol. Sir, ano po ba yung delikado nito? Na kapag halimbawa po ito yung regular viewer, mapanood mo yung video na putol na pala? Yun po, yung mga maniniwala po rito, maalis po ang tiwala nila sa ating gobyerno at sa mga opisyal ng ating pamahalaan na katulad niya, nabanggit natin sa unahan, imbis na magpadala sila ng remittances mula sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa ating bansa ngayon, ay magdadalawang isip sila at baka hindi na sila magpadala. Makakasira din ito kahit papaano sa ating ekonomiya. Sila pa naman ay mga tinaguriang nating mga bagong bayani. May mensahe nilang po kayo panawagan din sa mga nag-share naman yung mga videos nila? Yung mga nag-share po ng mga video na ito, meron din po kayong mga responsibilidad na hindi dapat ito ipagkalat o ipamahagi sa ibang mga viewers o i-share sapagkat mapapabilang din po kayo sa maaring mga kasuhan ng NBI. Kapag napatunayan namin ang ating mga IT expert
at mga cybercrime investigators, masasampahan din po kayo ng kaukulang kaso. Sir, last na lang on my end, ito po mga nabanggit natin na vloggers ay nasa ibang bansa. Makikipag-coordinate po ba tayo sa Interpol? Paano po sila aaresto kung sakali man? Gagawin po natin yan. Meron naman pong ugnayan ng ating mga law enforcement agency dito sa ating bansa at sa ibang bansa. At patuloy po tayong makikipag-cooperate sa kanila, makikipag-coordinate, magbibigay na impormasyon, at makakatulong po sila na mabilis na mapadala kung magkaroon ng warrant of arrest ang mga fake news vloggers na ito. Sir, panghuli rin po. Sila lang po ba o masusundan pa ng iba pang mga vloggers? Kasama na po yung mga nag-share po nito, yung isasampa po ninyong mga reklamo pa in the future. Meron pa po kami mga nakalinya na mga fake news peddlers at nangangalap kami patuloy ng mga ebidensya laban dito at magsasampad din po kami ng kaukulang kaso sa kanila. Sa mga naunang panayam kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, mayroon umano silang nakalistang 20 fake news vloggers. Since nabanggit yung cybercrime, sir, yung sa mga peddlers ng fake news, parang nabalita at nitinan nyo daw po yata kung ito ba ay parang may funder, may nagpa-fund, kung whether individual lang or bargain organization. May update na ba dun, sir? At saka kung baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po. Yes, actually, yung pakikipag-coordinate with other government agencies, DICT, Yes, ng NTC, nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, mga vloggers na nagbibigay ng fake news, at saka yung creators na makapag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit nyo naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa actions nila? Yes, isang action namin yan, no? Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Mostly, sir, ano topics nila, sir? Nakakalat po ng fake news. Sabi niyo kasi politics. Ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na. Pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Sir, how close are we to finding out kung sino yung nasa likod ng operations? Ay, alam nyo, hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin, ano? But we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Sir, gaano karami po? Ay, hindi bababa sa 20. 20? Oo, yes, oo. So, sa abroad ba, pwede ba yun? Pwede bang habulin yung mga fake news spreaders na nasa ibang bansa? Alam nyo, yan ang isang dilema namin, ano, at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila? So, tinitignan namin lahat. But, hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then, tinitignan namin lahat ng anggulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Krimen yan sa US, dito sa atin, krimen yan. Tax evasion, no? Remember, papalabas sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad ba sila ng tax, no? Remember the case of Al Capone, hindi mahuli-huli si Al Capone pero binanatan sa tax evasion. So we will look into that. Sir, kung Filipino citizen na nasa ibang bansa,
mas pwede yon? Ay, mas madali. Mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, sir, ang tawag. Extradition. Yes. Sir, maraming nag-argue po na freedom of speech lang. Ano po yung masasabi niyo sa mga ganun? Tama po yan. Binabalansi po namin mabuti. Ako bilang dating hukom, no? Bilang dating hukom ako, binabalansi ko yan. I understand and I respect freedom of speech, freedom of expression. Kaya yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.